Hindi na gaanong rumehistro sa isip ni Melissa ang iba pang sinabi ng mami ni Ivan. Ang naiintindihan lamang niya ay ang karimari-marim na aksidenteng sinapit ng kanyang nobyo na habang pauwi ito sakay ng motorsiklo nito ay nabangga ito ng isang 8-wheeler truck. Tumilapon daw si Ivan. Kaagad na sumugod siya kasama ang mga magulang niya sa ospital na pinagdalhan dito. Unconscious pa rin si Ivan nang dumating sila. Kung ano-anong aparato ang nakakabit sa katawan niya. Daig pa niya ang itsura nitong malayong malayo sa masiglang Ivan na kasama niya sa buong maghapon. Narawan ito ng kawalang buhay. Duguan ito, parang stuffed toy na tinatapak-tapakan. Napahagulhol na lamang siya sa dibdib ng mami niya. "He'll be fine, iha. Huwag ka nang umiyak." Pag-aalo sa kanya ng kanyang mami. Ngunit grabe ang mga pinsalang tinamo ni Ivan. Nakoma ito ng ilang oras, ngunit hindi nagtagal ay idineklara din ng mga doktor na patay na ito dahil sa internal hemorrhage sa ulo nito. Hindi matanggap ni Melissa ang nangyari. Natulala siya. Walang masabi. Parang tumigil sa galaw ang lahat sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang pananangis ng pamilya ni Ivan. Ivan was gone. Isang linggong ang pakiramdam ni Melissa ay hindi nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Mula nang mamatay hanggang sa mailibing si Ivan, pansamantala siyang tila humiwalay sa realidad. At nang muli siyang bumalik, sumalubong sa kanya ang katotohanang wala na si Ivan. She had lost Ivan, her best friend, the love of her life, and her future husband. Upang mapagaan ang pagdadalamhati niya, ay inisip na lamang niyang nauna lang ito. Buo ang paniniwala niyang muli silang magkikita somewhere, someday. Katulong ang pamilya nito ay sinikap niyang tanggapin ang trahedyang iyon nang maluwag sa kanyang dibdib. Positibo ang pananaw sa buhay ng mga magulang nito, kaya nahawa na rin siya sa mga ito. Ang mga ito pa ang umaalo at nagpapagaan ng loob niya. Pagkatapos mailibing si Ivan, nakukuha na rin niyang ngumiti kahit pilit. "Ivan loves you so much," sabi sa kanya ni Mami Leia habang akbay-akbay siya. "Sometimes, we have to let go. Kahit gaano pa kahirap at kasakit iyon, it's a part of our life that is inevitable." Alam namin kahit biglaan inamatay si Ivan ng masaya. Kung may ikinalulungkot man siya, siguro iyon ang naiwan kanya kaagad. He made a lot of promises he wouldn't be able to fulfill anymore. But I'm sure, wherever he is, patuloy kanyang susubaybayan. Dahil magaan ang pagtanggap ng pamilya nito sa mga nangyari, ay nangako siya sa mga ito na ganoon din ang gagawin niya. Nasa tabi pa rin ni Melissa ang mga kaibigan niya para pasayahin siya at malampasan niya ang kalungkutan at pangungulila kay Ivan. "Sis, baka nakakalimutan mong ikaw ang kalug sa barkada. Hindi kami sanay na nakikita kang ganyang katahimik at kalungkot. Namimiss na namin ang maingay at malakas na sense of humor ni Melissa," sabi ni Bella sa kanya sa nang-aalong tinig. "Cheer up, friend," sabi naman ni Maiko sa kanya. "Bata ka pa naman. There's a lot more in store for you. Saan man naroon ngayon si Ivan, natitiyak kong nakabantay lang siya sa'yo. Pasensya na kayo ha." Aniya sa mga kaibigan na binisita siya sa bahay nila ng araw na iyon. Nasa loob sila ng kanyang kwarto. Nagdala ang mga ito ng mga paborito niyang pagkain, katulad ng spicy fried chicken na binili sa isang fast food, isang malaking kahon ng prunes, ilang piraso ng bags na potato chips, at magazine na ang cover ay ang ultimate crush niyang si Piolo Pascual
na napaka-sexy ng posing. O ayan, pagpantasyahan mo na lang muna si Papa P. Pabirong sabi ni Nikki sa kanya. Ayaw naming nakikitang nagmumukmuka lang dito sa room mo. Ano bang gusto mong gawin namin para sumaya ka? Tanong ni Bella. Ako hindi na si Papa P ang crush ko. Ani ni Shing. Si David Cook ang American Idol na ang bagong crush ng bayan. Diyos ko! Panoorin mo siya para makita mong sinasabi ko. Ay, agree ako riyan. Sigunda ni Ruby. Ang ganda-ganda ng mga mata niya. Makalaglag panty. You have to see it for yourself, Melissa. I know him. Nanonood din kaya ako ng American Idol. O diba, ang ganda ng mga mata niya at ang cute-cute niya. Mas maganda pa rin ang mga mata ni Ivan ko. Hindi nakaligtas sa pansin niyang nagkatinginan ang mga ito. Okay, gusto mo maghanap tayo ng gigs ni Bamboo at i-request namin sa kanya na kantahan ka? O kaya manood tayo ng gig ng grupo ni Spike, yung boyfriend ni Peaches, magaling daw ang bandang iyon kaya nga sumisikat na. Pinilit niyang ngumiti. Totoo ang sinasabi ng mga ito na malayong malayo siya sa dating Melissa na life of the group. Malungkot ang barkada nila kapag wala siya. Kung kaya niyang pangitiin at pasayahin ang ibang tao, bakit ngayon ay hindi niya magawa iyon sa kanyang sarili? Sige. Para sumaya ako, gusto kong makitang nag-striptease si Miss Bailon. Ang tinutukoy niya ay ang terror na profesor nila na kamukha ni Tia Pusit pero kasing intimidating ni Celia Rodriguez. Napuno ng halakhakan ang buong silid niya. Ikinabigla ni Melissa nang ipagtapat sa kanya ng mga magulang ni Ivan na idodonate ng mga ito ang mga mata ni Ivan. Hindi niya alam kung sinadya ng mga itong hindi sabihin sa kanya nang iburol ang yumaong nobyo ay wala na ang mga mata nito upang hindi na madagdagan pa ang bigat ng kalooban niya. Magaling ang nag-makeup sa bangkay nito dahil hindi halatang wala na ang mga mata nito. May donor card si Ivan. Ang ibig sabihin kapag namatay siya, mas gusto niyang pakinabangan ng ibang nangangailangan ng mga importanteng organs niya. Alam ko na rin ho iyon. Napag-usapan namin ang ginawa ng uncle niya nang mamatay ito. Humanga siya sa pagiging unselfish nito, pero nagulat pa rin ako. Sabi niya, sino ho ba ang recipient ng mga mata ni Ivan? Isang 23-year-old na binata ang nabiyayaan ng mga mata ni Ivan. Sabi ng daddy ni Ivan. Sayang kung hindi na siya muling makakakita. He's a very intelligent and hardworking young man. Student leader daw ito nang nag-aaral pa. Sa murang edad ay business-minded na and a promising entrepreneur in the future. Para naming nakita si Ivan sa kanya. Napakaraming gustong gawin at ma-achieve. Gusto niyang makatulong sa kapwa. Siya ang tipo ng taong magiging productive member ng society, kaya naisip naming sa kanya i-donate ang mga mata ni Ivan. He deserves to see again, para magawa niya ang magagandang plano niya sa buhay. Alam mo bang nang makita ko siya, Melissa, I can't help but cry. Dagdag uli ni Mami Leia. Para kasing nakita kong buhay si Ivan dahil sa mga mata niya. Hindi sila nagkakalayo ng edad. He's good looking too. Mukhang hindi rin sila nagkakalayo ng mga ugali. Talaga ho? Sa narinig, pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng panibagong pag-asa. Oo, Melissa, kung makikita mo lang siya, maghahalo ang tuwa at lungkot mo. Napangiti siya. Gusto ko rin pong makita ang recipient ng mga mata ni Ivan. Gusto kong makita ang mga mata ni Ivan kahit nasa ibang tao na. Sabi ni Melissa sa mga magulang ni Ivan. Hayaan mo, we will arrange for that. Pangako ni Mami Leia sa kanya na labis na ikinatuwa niya. Kahit mga mata na lang ni Ivan ang buhay, ay magiging maligaya na siya. Isang magandang bagay iyon na naiwan nito at magpapanatili ritong buhay para sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, ay nakatanggap si Melissa ng tawag mula kay Mami Leia.
Makikipagkita raw ang buong pamilya ng mga ito sa recipient ng mga mata ni Ivan at nais siyang isama ng mga ito. Excited siya na makilala ang taong nagmamay-ari ng mga mata ng kanyang yumaong nobyo. Gaganapin ang pagkikita sa isang restaurant sa Makati. Pag-aari daw iyon ng pamilya ng recipient.